Magandang gabi mga kapatid. Mga kapatid, mga kaibigan po na nakikinig po sa ating pag-aaral sa gabing ito. Binabati po natin sila ng magandang gabi. Naimbag nga rabi, kada kayo amin kakusat. Naimbag nga, naimbag maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan, sa doon po sa Carabao Island. Mayad na gabi, mayad nga gabi. Doon po sa mga taga-Pangasinan, masanto sa labi. Maya pa ba, kaya ako ng kapatad at karang ganda ng nakaluguran na makiramdam kaya katamang pamagal kaya being IT. Good evening to all brethren and friends who are listening and watching our preaching. So ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabing ito ay tungkol po sa fornication o pakikiapid. Malungkot po sa kasalukuyang panahon, marami po ang mga babae at lalaki na nagsasama na hindi kasal. Ang tawag po dyan ay cohabitation or kumisa tinatawag nila sa modernong katawagan ay living in o live-in. Hindi po nagsasama ang isang babae at isang lalaki na para bagang mag-asawa pero hindi naman sila kasal. In other words, hindi talaga sila mag-asawa. Sila nagsasama lang. Yun po gusto nating pag-aralan po sa gabing ito. Kung ano ba talaga ibig sabihin ng pakikiapid. Sapagkat dito po sa Galatia, kailangan po nating malaman ng kung tayo po ay nasa kalagayan ng pakikiapid. Hindi po tayo magmamana ng kaharian ng langit. Tingnan po sa Galatia, sa 5 kapitulo, dito po sa 11 na talata. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan. Tapos sa verse 21, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, kailangan po tayong sigurado kung hindi nga tayo nakikiapid. Kasi, kung tayo po yung nakikiapid, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. So, di ba kailangan tayong makatiyak kung tayo ba'y nasa relasyong tama o tayo po ba ay nakikiapid. Di ba? Dahil kung tayo nakikiapid, ay hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos kahit sabihin pang tayo mga Kristiyano. Sa namang pag-aaral, maganda magsimula sa kahulugan. Ano po? Ang fornication sa wikang Grego ay porneia. Porneia. Ang sinabi po ng ni Vines sa kanyang Vines Analytical Exhaustive Dictionary of New Testament Words or Biblical Words. Illicit sexual intercourse. Illicit. Hindi po illicit. Illicit sexual intercourse. Ang ibig sabihin po ng illicit, forbidden by law, rules, or custom. Illicit. Ibig sabihin pinagbabawal ng batas, ng palatuntunan, o ng kaugalian. Kanya. That is illicit. So, ibig sabihin, sa simpleng salita, ito ay isang relasyong sexual na hindi nararapa. Hindi nararapa. Kaya ito ay pinagbabawal kanya. Nagbigay po ng mga talata si Vines na ginagamit po ang salitang ito. Just John chapter 8 verse 41, sila sabi po ng mga Hudyo na kausap ng Panginoon na sila hindi anak sa pagkikapid, kundi sila anak ng isang Diyos, ang Ama, kanya. So yun ang sabi ng mga Hudyong kausap ng ating Panginoon. Doon po sa Acts chapter 15, verse 20 hanggang verse 29, na nagkaroon po ng usapin kung ano dapat, kung ang mga hentil ay nararapat sumunod sa kausan ni Moises, ay nagkaroon po ng konklusyon ng Espiritu Santo kasama ng mga elders at apostles sa Jerusalem
na apat na bagay lamang kailangang matandaan ng mga hentil naging Kristiyano niyo. Huwag sila sumamba sa Diyos-Diyosan, kumain sa mga bagay na inihayan sa Diyos-Diyosan, makiapid, at kumain ng dugo. Yun po pinagbawal doon. Kasama po doon ang pakikiapid. Ito inulit sa talatang 29 sa verse 29. Doon po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1, ito po ay isang malinaw na talata na isang aplikasyon kung ano yung pakikiapid. Ano po? Dito po sa Una Korinto, 5 kapitulo, sa unang bersikulo, ito po ay isang kapatid sa Corinth na nakikiapid. Basahin natin. Sa katunayan, ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So yun po yung makikita natin isang aplikasyon ng kahulugan ng pakikiapid. Itong taong ito ay nakikipisan sa hindi niya asawa. Ito ay asawa ng kanyang ama. Maaring hindi po ito ang kanyang ina, maaring ang kanyang ama po ay isang balo at nagkusal ng muli. Doon po sa 6:13 at saka 18, inilalarawan po ang pakikapit na ikaw ay nagkakasal laban sa iyong katawan. Dinuduwisan mo ang iyong katawan. So yung sa mga talatang ito, sa pangalang Korinto chapter 12 verse 21, ibinasa natin kanina sa Galatia chapter 5 verse 19. Colossians 3:5, mga bagay na dapat patayin ay kasama po ang pakikapid. At marami pang iba, ito yung nakalagay lang pakikiapid kanya. So kaya kailangan nating malaman kung ano ang definition na binibigay ng mga dalubhasa sa wikang sinunulat ng Bagong Tipan. So si Vine, Fornea, illicit sexual intercourse. Yan. Kuminsan po ito ginagamit sa salitang maramihan, plural, dito po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Basahin natin. Dito po, doon pong isulat po ni Apostle Paul ang kapitulong ito, merong problema na sa lugar po ng Corinth. Maaaring ito'y digmaan, hindi natin alam. Ano po? Pero dito po sa verse 2, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So ito yung sabihin, dito po sa lugar na yun na Corinth, sa panahon na yon, ay nagkaroon po ng maraming pangyayari ng pakikiapid. Kaya sabi ni Apostle Paul, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kuminsan ang salitang Fornea ay kasamang pangangalunya o adultery. Halimbawa po dito sa Mateo chapter 5 verse 32. Ano po? In other words, binabagit po yung pakikapid, pero tinutukoy pangangalunya. Sayin natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nagkikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikapid, ay nagtutulok sa kanya sa pakikapid. At ang sino man mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. So ito po, yung pakikapid, ito po ay may asawa. Kapag ang may asawa nakikapid, ang tawag doon ay pangangalunya. So ang pangangalunya ay isang uri ng pakikapid. So ang pakikapid, ito ay lahat ng uri ng mga relasyon sexual na hindi nararapat at kasama roon ng hindi nararapat na relasyon sexual ng asawa ng tao may asawa sa isang babae o lalaki na hindi niya asawa. So yun ay pangangalunya. Ngayon din po sa Mateo chapter 19 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babae hiniwalay ay nagkakasala ng pangangalunya kanya. Pero kuminsan, ang pakikiapid ay iba sa pangangalunya.
May pagkakataon na fornication is distinguished from adultery. Halimbawa, dito po sa Mateo, chapter 15, verse 19. Basahin po natin. Sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Kaya dito sa pagkakataon na yan, ay iba ang pagkikapid sa pangangalunya. Magayon din po sa Mark chapter 7 verse 21. So in other words, anumang uri ng relasyon sexual na di nararapat, yun po ay pakikapid. Mayroong particular na uri ng pakikapid. Maya-maya po ay ating isa-isahin. Ano po? Dito po kay Thayer, na sumulat po ng isang Greek English lexicon. Pag ang lexicon po ay Greek English, nakalagay ang entry ay Greek. Hindi katulad kay Vines, ang entry ay English. Tapos sasabihin niya yung Greek. Pag ang ginagamit natin ay Thayer, kailangan marunong ka magbasa ng Greek. Sapagkat yung entry ay Greek. Halimbawa, kung ginagamit natin ay Thayer, hindi po fornication ang babasahin mo. Pupunta ka sa Fornia. At nakasulat siya sa titik na Grego. Kaya mayroon mga kapatid na nagko-quote ng Thayer na alam kong hindi marunong ng Greek. So in other words, mayroon sila binasang pinanggalingan na pinagbasihan, no? Pero kung babasahin mo mismo yung Thayer, kailangan marunong na magbasa ng Grego bago makita yung kahulugan. Thayer's, ang definition po ni Thayer, illicit sexual intercourse, katulad ni Vines. At sinabi niya ang mga particular na uri ng fornication, adultery, tapos fornication, homosexuality, lesbianism, intercourse with animals, etc. Sinabi rin niya, sexual intercourse with close relatives, incest, sa Leviticus chapter 18. At sinabi rin niya, sexual intercourse with a divorced man or woman. At naglagay siya ng talata, Mark chapter 10, verse 11. Metaphorically or figuratively, ginagamit din po ang fornication, pagsamba sa idolo, Diyos-Diyosan. Kaya kay taong sumasamba sa tunay na Diyos, at at the same time kay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yun po is spiritual fornication. Yun po ang definition ng Thayer. So makikita natin maliwanag po ang binibigay na kahulugan ng fornication. Ito po ay lahat ng relasyon sexual na di nararapat. Sa bagong tipan, wala tayong masyadong mababasang specific application ng fornication, maliban sa ilang talata. Pero sa Old Testament, bagamat hindi sinasabi yung salitang fornication, ay binabanggit po yung aplikasyon ng hindi nararapat na relasyong sexual. Halimbawa po sa Leviticus chapter 18, ito po sinasabi ni Thayer, ano po? Dito po sa Leviticus chapter 18, yung pong pagkakaroon ng relasyon sexual sa mga malapit na kamag-anak kanya. Sa 18, chapter 18, 6 to 18. So, ikalabing-walong kapitulo sa mga talatang ika-6 hanggang ikalabing-walo. Mababa po, basahin natin. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man kanyang malapit na kamag-anak upang ilitaw ang kahubaran o ang Panginoon. Yung salitang ilitaw ang kahubaran, ang ibig sabihin ay sipingin. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong ama na siyang kahubaran ng iyong ina. Siya yung ina. Huwag mong ililitaw ang kanyang kahubaran. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Ngayon yun ay kahubaran ng iyong ama. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina, maging ipinanganak sa sariling tahanan o sa ibang bayan. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki o anak na babae ng iyong anak na babae, sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng anak na babae ng asawa ng iyong ama, na anak ng iyong ama, siya'y kapatid mo. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na babae na iyong ama, siya'y malapit na kamag-anak ng iyong ama.
Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina sapagkat siya malapit na kamag-anak ng iyong ina. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama sapagkat mga kapatid, huwag mo kang sisiping sa kasawa niya, siya yung tiyak. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong manugang na babae sa asawa ng iyong anak. Ang kahubaran niya ay huwag mong ililitaw. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki sa kahubaran ng iyong anak, kapatid na lalaki. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong babae, ng isang babae, at ang kanyang anak na babae. Huwag mong pakikasamahan ang anak na babae ng kanyang anak na lalaki o anak na babae ng kanyang anak na babae. Upang lumitaw ang kanyang kahubaran, sila ay malapit na kamag-anak. Ito ay masama. Hindi mo maaaring maging asawa ng iyong hipag upang maging kaagaw ng kanyang kapatid na babae na ililitaw ang kahubaran niya habang nabubuhay pa ang kanyang kapatid. So ito po ay mga halimbawa sa Old Testament na tinatawag nating fornication. Tapos sa verse 20, huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa at dungin siya ng iyong sarili at yung sarili kasama niya. So ito po ay adultery. Pagkatapos po sa verse 22, huwag kang sisiping sa lalaki na gaya ng pagsiping mo sa babae, ito ay karamalduma. So ito po ay homosexual relationship, fornication din po yun. At dito po sa 18 verse 23, at huwag kang sisiping sa anumang hayop upang dungisan mo ang iyong sarili kasama nito. Niyang babae, huwag mong ibibigay ang sarili upang makasiping ng hayop, ito ay mahalay na pagtatalit. So yun po ay bestiality. Yun po ay inilalarawan po sa Old Testament. So ito po ay mga halimbawa tinatawag nating fornication. Ano po? Dito po sa Deuteronomy chapter 22. Meron din po mga halimbawa po rito. Sa Deuteronomy chapter 22 verse 22. Kung ang isang lalaki ay matagpuang sumisiping sa isang babaeng may asawa, kapwa sila papatayin. Ang lalaki na sumiping sa babae at ang babae. Gayon mo alisin ang kasamaan sa Israel. So pag nagkaroon po ng relasyon ng lalaki sa isang babaeng may asawa, sila po ay papatayin. Dito po naman sa 23-24, kapag ka isang babae po itinakda ng ikasal. Ito po yung tinatawag natin betroth o betrothal. Ano po? Sabi po rito sa 23-24. Kung ang isang dalaga ay nakatakda ng kasal sa isang lalaki at tatagpuan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya, kapag mo sila ilalabas sa pintuan ng lungsod na yon at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila mamatay. Ang dalaga sapagkat hindi sa sumigaw kahit nasa lungsod at ang lalaki sapagkat nilapastangan niya ang asawa ng kanyang kapwa, ngayon mo alisin ang kasamaan sa gitna mo kanya. Basahin po natin sa New King James yun, ano po? Deuteronomy, ano po? Chapter 22, 23 to verse 24. If a man is found lying with a woman married to a husband, 23. If a young woman was naligaw po ata tayo. 23. Who is a virgin, is betrothed to a husband. Isang virgin dalaga yun. Is betrothed to a husband, and a man finds her in the city and lies with her. Then you shall bring them both out to the gate of that city, and you shall stone them to death with stones. The young woman because she did not cry out in the city, and the man because he humbled his neighbor's wife. So you shall put away the evil from among you. So ang isang babaeng betrothed, ito ay isang nasa kalagayan na siya pa rin ay dalaga. Pero siya tinakday kasal. At sa ilalim po ng kautusan ni Moises, ito'y tinuturing ng asawa ng lalaking itinakdang maging asawa niya. Pero ang pagkakaiba,
hindi pa siya nagsisiping. At di pa siya nagsasama bilang mag-asawa. Dito na po doon sa verse 22, yun po ay babaeng may asawa. Iba yung babaeng may asawa sa isang dalagang tinakdang ikasal. Magkaiba yun. Dito na po sa 28-29 ng Deuteronomy, if a man finds a young woman who is a virgin, so hindi po ito itinakdang ikasal. So dalaga talaga ito. If a man finds a young woman who is a virgin, who is not betrothed, and it sees her and lies with her, and they are found out, then the man who lay with her shall give to the young woman's father 50 shekels of silver, and she shall be his wife because he has humbled her. He shall not be permitted to divorce her all his days. So doon po, pag ginawa ng lalaki yon, na sinipingan niya isang dalaga, ay maging asawa niya yon. At hindi niya pwedeng hiwalayan kahit kailan. So verse 30, a man shall not take his father's wife, nor uncover his father's bed. Ito po ay kasalanan por pagkikapit din nyo sa Old Testament. So, sa Old Testament, maraming spesipikong application o halimbawa na sinasabi sa atin tungkol sa pakikipid. Hindi ko sigurado kung binanggit po sa salitang fornication sa Old Testament, pero definitely, binabanggit ang mga pagkakataon na ito'y tinatawag, ito'y maliwanag na pakikipid. Ano po? So, ang general na kahulugan ng fornication, ito po ay relasyong sexual ng dalawang tao na hindi mag-asawa. So, maaaring ito'y kaso na sila ay nagsasama, living together. Hindi sila kasal, hindi sila mag-asawa. O adultery, ito po ay pagkikipagrelasyon sexual ng isang tao may asawa sa hindi niya asawa. Or ito yung homosexual relationship. Kasalanan po yun. Kaya ito'y lalaki sa lalaki o babae sa babae. Ito'y tinatawag na illicit sexual relationship o bestiality o pagkikipagtalik sa isang hayop. Yung pong lahat ay tinatawag na pakikiapid sa Biblia. Ngayon, makikita natin isang bagay na gusto nating i-focus ay hindi lamang po doon sa katotohanan ng pakikipid ay relasyon sexual hindi nararapat. Ang pinakamalimit na aplikasyon sa ating lipunan, lalo po sa kasalukuyang panahon, ay ang isang lalaki at isang babae na nagsasama lang. They are just living together or they are cohabiting. Cohabitation, yun ang pagsasama ng isang lalaki o isang babae na hindi kasal. So yun po yung ang talagang salitan cohabitation. Ang modern ng term ay living in. Dahil hindi sila kasal. Hindi, yung pong kaisipan na pag nagkasundo magsama ang isang lalaki at babae ay mag-asawa na, ay hindi po tinuturo ng Biblia yun. Yung pa rin ay pakikipid. Paano natin matunayan? Kung babasahin natin ang John chapter 4, ano po? John chapter 4, 16 to 18. Ito po yung babae sa balon. Isang Samaritanang babae na natagpuan ng ating Panginoon sa isang balon. At sila nag-usap. Nag-usap sila sa tubig na hindi ka na mauuhaw. Pero dito po sa 16, sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus. At sa verse 15, dahil pinag-uusapan po nila yung tubig na hindi ka na mauuhaw. Ano po, basahin natin para makita na yung context. Dito po sa verse 11, o verse 10, o verse 9. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? Open parenthesis, sapagkat hindi nakikisama ang Hudyo sa mga Samaritano, close parenthesis.
Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa'yo nagsasabi, bigyan mo ko ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka nga kukuha ng tubig na buhay? Tubig na buhay. Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon? At dito uminom siya pati ng kanyang mga anak at kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Yung tubig na galing sa balon na ginawa ni Jacob. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakilanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako hindi na mauuhaw o pumarito pa upang umigib. Sa kalabing-anim, sinabi sa kanya ng Jesus, umalis ka na. Tawagin mo yung asawa at bumalik ka rito. So dito po papasok yung binabata natin. Ang sabi ng babae sa 17, sa 17 talata, ang babae sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tamang sabi mo, wala akong asawa kanya. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. So in other words, naging babaeng baho ito ng 5 beses. At ang kinakasama mo ngayon ay di mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. So sa ikalabing-isa, dahil parang nalaman ng Panginoon nyo, first time na nakita ng ating Panginoon yung Samaritanong babae. So ito ay isang hiwala, di ba? Kaya sa verse 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita ko ikaw ay isang propeta. Ang point dito, mga kapatid, may 5 asawa yung babae, yung isa kinakasama, hindi niya asawa. So meron ba tayong katanungan, anong pagkakaiba no? Bakit yung 5 asawa niya, pero yung kasalukuyan niyang kinakasama, hindi niya asawa? So ito nagpapakilala sa atin. Kung kayo nagsasama lamang, hindi automatic na kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Dahil kung gano'n ang makikita natin, asawa niya, kinakasama niya. Bakit sa pagkakataon na ito, yung 5 ay naging asawa niya, yun ay namatay na, yung 5 yun. Pero bakit yung kasalukuyan niyang kasama ay di asawa? Ano ang pagkakaiba no? So dito natin makikita na basta lang kayo nagsasama, ay hindi ibig sabihin na kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Dahil kung yan ang batayan, ibig sabihin, yung kinakasama ng babae ay asawa niya. Pero hindi, sabi ng Panginoon, hindi mo siya asawa kanya. Dito po sa 18, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So kinakasama niya. Kasalukuyan niyang kasama. Kasalukuyan niyang kasamang nabubuhay. Pero hindi sila mag-asawa. So ang kalagayan po noon, kung hindi sila mag-asawa, ay pakikiyapit. Di ba? So yun ang katanungan po dito. Ibig sabihin, higit pa sa pagsasama lamang ang pagiging mag-asawa. Hindi ibig sabihin na kayo nagsasama na bilang mag-asawa, ay mag-asawa kayo sa harapan ng Diyos. Meron pa mga bagay na kailangan gawin para kayo maging mag-asawa. Di ba yun ang lumilitaw doon? That is the necessary inference. Living together is not being married. Living together alone is not being husband and wife. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa talatang yun. Di ba? Maliwanag po yun. Makikita po natin. So mahalaga. Ano po yung ibig sabihin nun? Kung nagsasama lang kayo, hindi kayo automatic na mag-asawa sa harapan ng Diyos. Yun ang ating Panginoon ang kausap niya. At ang Panginoon ay Diyos. Siya mismo nagsabi, ang kinakasama mo, hindi mo asawa kanya. Maliwanag po yun. Ito, so bumabalik tayo sa katanungan, paano natin malalaman kung ang isang tao at isang babae nakikiyapid o kung sila mag-asawa? May halaga pong malaman natin yun kasi paano kung ang gusto bang maging asawa ay naging asawa na pala ng iba?
na hindi mo lang sino naman nakakaalam. Dahil meron pa siya kinasama noong unang panahon. At wala naman nakakaalam. Kung paano yun? Paano tayo mag-aasawa ng tamang pag-aasawa? Kung hindi natin nalalaman kung sino may asawa at walang asawa. O sino nakikipid, o sino may asawa. Hindi ba malaking problema yun? Sa lipunan natin, hindi ako papayag kung ako may dalawa ng dalaga. Bakit ako papayag na maging asawa nila ang asawa ng may asawa? Ang nalalaman natin yun ay pakikipid. O kailangan siguraduhin mo na yung lalaki na liligaw sa iyong anak ay walang asawa o walang naging asawa. May kaso pong ganyan. Yung pamangkin ko na ngayon po ay nasa Arizona. Nakilala po siya ng isang lalaki. Actually, nagkaroon po ng karelasyon, nagkaibigan sila. Bago pumayag yung kapatid ng lalaki na maging asawa, talagang nag-research muna sila, inimbestigan nila. At napatunayan na siya po ay walang asawa. Kaya sila ay pumayag yung aking anak, mga kapatid na lalaki. Tama yun. Dahil kung hindi mo alam kung sino nang papangasawa ng anak mo, may asawa na pala, hindi pa masasadak sa isang kasalanan. So mahalagang malaman natin sa ating lipunan kung sino may asawa at walang asawa. Kasi ang kasalanan yun, di ba? Dito po sa 1 Corinthians chapter 7, nakita rito ang isang dahilan kung bakit kailangan magkaroon ka ng asawa. Dito po sa Corinth ay maraming pagkakataon ng pakikipid. Many cases of fornication. Sa verse 2, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikipid, so ito po yung plural ng fornication, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So ang paraan para maiwasan po ang pagkakasala ng pakikipid ay magkaroon ka ng asawa. Hindi po yung magsama lang kayo. Hindi na sinasabi ni Pablo. Hindi sinasabing para maiwasan yung pakikipid ay magsama kayo. Hindi, sabi niya magkaroon ka ng asawa kanya. At napatunayan natin sa John chapter 4 na kung kayo nagsasama, hindi automatic na kayo mag-asawa. Yun ang isusabig ng ating Panginoon. So ngayon makikita na pagkakaiba na nagsasama lang kayo at kayo mag-asawa. Magkaiba yung dalawa. So paano natin malalaman na kung yung isang babae at isang lalaki nagsasama lamang o sila yung mag-asawa? Ang sabi ng iba, kung nagmamahalan, saan natin mababasa sa Biblia yun? Alam niyo, kung minsan hindi man basihan yung nagmamahalan yung isang lalaki at babae. Tingnan niyo si Isaac at si Rebecca. Niligaw ba ni Isaac si Rebecca? Hindi. Nagkasundo siya, yung isang inutusan ni Abraham sa lupain ng kanyang mga kamag-anak, sa Ur. Natagpuan si Rebecca at sumang-ayon siya na maging asawa ni Isaac. So hindi kilala ni Isaac si Rebecca. At talong hindi niya ito mahal dahil di man niya kilala. Dito po sa Genesis chapter 24 verse 67, basahin natin. Nilan siya ni Isaac sa tolda ng Sarah na kanyang ina. Kinuha niya si Rebecca at siya naging asawa niya at siya kanyang minahal. Kailan niya minahal? Bago siya nag-asawa o pagkatapos na maging asawa? Nakita niyo naman basis yung pagmamahal para kayo maging mag-asawa. Isipin natin si Jacob at si Leah. Ang mahal ni Jacob si Rachel. Pero dahil sa kustumbre sa lupin ni Bethuel na naging manugang o biyenan ni Jacob, na yung nakatatandang babae mo na ibibigay sa pag-aasawa bago yung makababata. So binigay ni Bethuel, si Laban, si Leah. Hindi mahal ni Jacob.
Kung ang bashin ay pagmamahal, ay hindi niya pwede maging asawa yan. Dahil niya mahal yan, di ba? Pero siya lagi mag-asawa. So hindi basihan yung pagmamahal. Walang mababasa ganun sa Biblia. Yung po ay simpleng assumption that there's no evidence. Where's the scripture? Ang katanungan po dyan minahal ba ni Isaac si Rebecca bago siya naging mag-asawa? O pagkatapos na kinuha si Rebecca bilang asawa niya? Pagkatapos na, di ba? So hindi pa siya yung nagmamahalan. Tsaka, paano natin sasabihin na yung nagsasama lamang na naglilibin ay naglilibin lamang because of carnality. Hindi totoo yun. May mga naglilibin, nagmamahala. Kaya for some reason, hindi siya na nagpapakasal. Paano natin malalaman ngayon yun? Kung ang basihan ay nagmamahalan para sila maging mag-asawa, at hindi nagmamahalan. Tatanungin mo, nagmamahalan ba kayo? Hindi yun nabasihan sa Biblia. So makikita natin dito, ang pag-aasawa involves more than living together. It's more than that. Ngayon, makikita natin sa Biblia, tinutusan tayong umiwas ng pakikipid. So, kailangan tayong nakakatiyak na tayo mag-asawa. Maliwanag po ng Diyos ang gumagawa ng pag-uugnay. God does the joining. Hindi po ang gobyerno, kundi ang Diyos. Dito po sa Matthew chapter 19, Dito po sa Matthew chapter 19, sinasabi lang ng talatang ito, ang Diyos ang nag-uugnay. Hindi niya sinabi kung kailan. Hindi niya, basahin natin. 5-6. At kanyang sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at may kisama sa kanyang asawa, at ang dalay maging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman na pinagsama nga ng Diyos, ay huwag papag-iwalayin ng tao. Yung iiwan ng lalaki at babae kanilang ama ang kanilang magulang, hindi yan ang pagpunto na sila pinagsama. Dahil bago pa nila iiwan ng kanilang ama at ina, ay pinagsama na sila. So hindi sinasabi ng talata kung kailan sila pinagsama. At kung paano sila pinagsama. Kung katotohanan hindi, walang isang talata sa Biblia na nagsasabi, no? Na kinakailangan tignan natin ang kabuuan ng Biblia. Yan kabuuan ng Biblia, katotohanan, di ba? Lalo po ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa po ay walang tipan. Buhat sa Old Testament hanggang sa Bagong Tipan, nag-aasawa yung tao. Walang tipan yan. Yun ay totoo sa lahat ng panahon. Nag-aasawa mga tao. Ngayon, ang pag-aasawa ay isang tipa. It's a covenant. Doon po sa Malakay, chapter 2, at may mga tao nagtumuturo na Diyos lamang daw ang saksi. Totoo po, ang Diyos ay sumasaksi. Pero di lang siya saksi. At sa mismo nagutos na hindi lamang siya saksi. Sa Malakay, chapter 2, basahin natin. Chapter 2, verse 40, basahin natin na po. Tinatanggi ba natin ang Diyos yung saksi? Hindi. Alam naman ng Diyos ang nangyayari. So, ang Diyos yung saksi ng lahat ng mga bagay na nangyayari. Kaya ito may pagnay sa kasal o ano man. Nalalaman ng Diyos yun. So, sa saksi siya. Kung may pumatay, saksi ang Diyos sa pagpatay. Pwede bang sabihin ng kamag-alang pinatay, saksi namin ng Diyos. Siya lang ng Diyos ang pumatay. Dahil saksi siya, alam nakikita yung lahat ng bagay. Kaya pwede ba lang sabihin sa lahat ng mga tao, saksi namin ng Diyos, na nakita niya pumatay? Okay na, kailangan may mga taong saksi. May dalawang saksi yan. Diyos, alam niya lahat ng nangyayari. Pero kailangan may taong saksi na magsasabi, siya pumatay, ganyan. Tatanggapin ba ng sino man? Diyos ang saksi. So siya pumatay. Hindi Dito po sa 2:40, basahin natin. Gayong may inyong sinasabi, sa anong dahilan? Sapagkat ang Panginoon saksi sa pagitan mo at ang asawa ng iyong kabataan na ginawa mo ng kataksilan. Bagamat duman siya iyong asawa at yung asawa sa pamagitan ng tipan. Sino nagtipan? Ang Diyos o ang mga dalawa?
Ang nagtipa yung dalawa. Yung lalaki at babae ang nagtipa. At nasaksiyan ng Diyos yung pagsasama nila. Bakit? Lahat ng mga bagay nakikita ng Diyos. So ang Diyos saksi sa lahat. Hindi lamang sa pag-aasawa, sa lahat. O ngayon, sapat na ba yun? Alam niyo, ang Diyos ang nagutos ng batas sa Old Testament. Sa lahat ba nag-aasawa sa Old Testament, sapat na yung mag-usap yung dalawang tao at saksi nilang Diyos. Sapat na ba yun? Bakit natin sasabihin yun? Wala naman tayong katibayan sa gano'n. Tingnan ninyo. Makikita natin yung basihan ng pag-aasawa ay merong pag-agreement yung dalawa. Yung lalaki at babae. There's a private agreement. Totoo yun. Pero there's also a public display of that agreement. Ito'y maaaring mangyari sa isang tribal ceremony o sa isang civil wedding o sa isang wedding ceremony. Alam niyo, ang ating family code, wedding ceremony is required. Sinasabi lang niya, hindi niya nire-require a specific religious ceremony. Yan ang sinasabi niya. Tignan niyo, basahin niyo. Ang sinasabi ng family code, it doesn't require specific religious ceremony, but it requires a ceremony. So ito ay maaaring tribal, yung mga taong hindi napapailangan sa isang central government, may tribal ceremony para doon makita yung pagtitipa bilang mag-asawa, or a civil wedding. Mayroon saksi yun, that's public. Or a wedding ceremony, kung saan nyo gusto, church wedding o ano man. Mayroon na nagpapakasal sa Dalampasigan, may nagpapakasal sa garden wedding, kung saan man. Ang mahalaga doon ay sila ay nagkaroon ng tipan. They had a covenant of marriage in front of witnesses. Tandaan po natin, a wedding ceremony is not required. What is required is the covenant in front of witnesses. Kahit paano gagawin ng dalawang tao yun, doesn't matter. Basta sila nagkaroon ng covenant in front of witnesses. That is the covenant of marriage. Makikita natin yun. Kasi problema kung nag-usap lang kayo, paano pagkatapos ng umaga ay nag-chase man yung lalaki? Tumalis. At sa ahabol lang yung babae. But meron tayo kaso mag-asawa tayo. Yun, lakap sinabi ganun kanya. Ano magagawa mo ngayon? Yun ang purpose ng witness. Kung in the front of witnesses at nagkaroon kayo ng vow, hindi mo pwede sabihin niya, may nakarinig eh. May nakakita eh. Hindi ba? Hindi ba foolishness yun? It lacks common sense. At hindi biblikal. Wala sinasabi ganun ng Biblia. Yung po mga instances of nag-aasawa, they have a public display of a covenant of marriage. Para ito ay igalang ng lahat. Oh, ginasal na pala. Nag-asawa na pala siya. Okay na, doon, kahapon. Nakapunta ako. Nasaksiyan ko. Hindi ba mag-chase man ngayon yung sinaman sa kanila? Pero nag-usap lang kayong dalawa at lang nakakita. Hindi mo sabihin, Diyos, saksi natin ang Diyos. Pwede saksi ang Diyos, pero pwede mo sabihin nyo. Para patunayan mo na kayo nagkaroon ng kasunduan. Ngayon, tingnan po natin ang Biblia. Ano po? Biblia lang. Ang ating Panginoon sa John chapter 10, di ba siya pumunta sa isang kasalan? Yung ba'y required? Yes, it is required under the law of Moses. Sino ba nagbigay ng kausan ni Moses? Hindi ba ang Diyos? Ano bang purpose no? Sa kausan po ni Moses, may tinatawag na betrothal. Yun ang agreement to be married. Pero hindi pa sila mag-asawa, no? Tingnan po sa Deuteronomy, no po, chapter 20, verse 7. Mayroong pagkakaiba ang mag-asawa at nakatangtang maging mag-asawa. There's a difference between betrothal and marriage. Basahin natin.
Ang sinong lalaki at sinong lalaki naitakdang ikasal sa isang babae at hindi pa niya nakukuha. Hayaan siya bumalik sa kanyang bahay, baka siya mamatay sa pakikipaglaban at ibang lalaki ang kumuha sa kanya. Ibig sabihin, ito itatakdang ikasal. Pero hindi pa siya mag-asawa. Ito po sa English, basahin natin. Deuteronomy chapter 20 verse 7. And what a man is there who is betrothed or engaged to a woman and has not married her. Tingnan ninyo, kung nag-usap kahit mag-asawa na kayo, ito nag-usap na sila, hindi sila mag-asawa. Di mo maniwala na talata yun? There is no betrothal without agreement. Sure, nagkaroon na sila ng agreement to be married. So kung ang dahilan lang na kayo mag-usap sa harapan ng Diyos, mag-asawa na kayo, dapat mag-asawa na itong dalawang ito. Siya nasabi na, hindi pa sila mag-asawa eh. Tingnan nyo. And what man is there who is betrothed to a woman and has not married her? Let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man marry her. So, betrothal is an agreement to be married. So, hindi pa sila mag-asawa. Kahit nagkasunduan sila. Hindi yung kasunduan lang yung dalawa ang nabasihan. May iba yung pag-aasama doon sa kasunduan lang. Maniwalag po sa talata yun, hindi ba? Yun po mga pagkakataon sa Biblia, lalo sa Old Testament. Meron po public display of a covenant, of a vow. Walang halimbawa sa Biblia ng isang lalaki at isang babae sa isang pribadong kasunduan sa harapan ng Diyos ay sinasabi mag-asawa. Nasa ng talata? It's a pure assumption. Wala naman talata. Wala pa akong nakita eh. Ginagawa niya Genesis 2:24. Wala naman sinasabi nung na gano'n. Nag-usap sila, mag-asawa na. Meron ba? At yun ay sinulat ni Moises. So alam ni Moises ang pagkakataon kung kailan nangyayari yun. So yung sa Genesis, bago pa yung kausan ni Moises, di rin nangyayari gano'n. Na nag-usap na mag-asawa na. Sa Old Testament, sa Law mo, hindi rin. Wala rin nag-usap na mag-asawa na. Wala rin. So saan natin makikita yun? Na mag-uusap, mag-asawa na kayo. Ako isang may dalawa kong anak na dalaga. Hindi ako papayag. O nag-usap na po kami. Hindi ganyan. Paano kung nagbagong isip mo? Paano yan sa anak ko? That's the purpose of a covenant. If a covenant in front of witnesses, you are obligated to fulfill the covenant. O magkakasala ka sa harapan ng Diyos. Yun ang purpose nito. Ang isang tipan kahit ginawa ng tao, ikilalanan ng Diyos yun. Di ba sabi sa Galatians yun? Kahit ito'y tipan lang ng tao, ikilalanan ng Diyos yun. Tingnan po natin ang isang halimbawa. Sa John chapter 2, doon sa Jewish law of marriage, may betrothal, then marriage, wedding. Ang mangyayari dyan, after the betrothal, may certain point. Na iba-iba yan sa panahon ng kasaysayan ng Israel. May certain point at sila magpapakasal. So doon sa after the wedding, pakasal, kukunin na ng bride o yung groom, yung bride niya at sasama niya sa kanyang bahay. At sila magsasama na bilang mag-asawa. Doon pa lang sila talaga mag-asawa. Kaya ngayong wedding sa Cana, ganun yun. Lahat ng mga Diyo, ganun sila kinakasal. At nagiging mag-asawa. Hindi siya nag-usap lang sila, mag-asawa na. At kung sasabihin nilang wedding ceremony is not required, under the law of Moses, it was required by God. Utos ng Diyos yun eh. Doon po sa Ruth, chapter 4:9-11. Ang kasaysayan po ni Ruth, si Ruth at meron siya dalawang anak. Hindi. Si Ruth ay mabiyena niya.
si Noemi. So meron siyang dalang manugang. Sila pumunta sa Moab. Nagkataon, namatay yung dalawang anak na lalaki ni Ruth o ni Noemi at siya babalik sa Israel. Yung isang, sabi niya ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, mag-asawa kayo, bata pa kayo kanya. Ako'y uwi na sa lupain namin. Pero si Ruth kanya, ang inyong Diyos ay aking magiging Diyos. At ang iyong bayan na aking magiging bayan. So sinabi si Ruth. Sa kautsampo ni Moises, pag isang lalaki ay namatay at wala siyang anak, yung pinakamalapit niyang kamag-anak ang maging asawa ng kanyang asawa. Sa pagkakataon na ito, si Boaz ang pinakamalapit na kamag-anak. So siya obligadong bayaran ang lahat ng pagkakautang at kung yung asawa ng kanyang pinakamalapit na kamag-anak ay kailangan niyang kunin bilang asawa niya. Excuse me. Si Ruth ba at saka si Boaz ay nag-uusap lang at sila maging mag-asawa na. Isahin po natin. Sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, kayo mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, lahat ng kay Chilion at kay Malon, mula sa kamay ni Naomi. Bukod dito si Ruth na Moabita na asawa ni Malon, ay aking binili po aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan na matay na sa kanyang mana, upang ang pangalan na matay huwag matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang sinilangan. Kayo mga saksi sa araw na ito. Pagkatapos ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang matatanda nagsabi, kami mga saksi. Gawin nawa ng Panginoon ang babae papasok sa iyong bahay, maging asawa niya, na maging gaya ni Raquel ni Lea na sila ang nagtatag ng sangbayan ng Israel. Maging makapangyarihan ka na sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. Tanong, may mga saksi ba? Saksi ba ang Diyos? Oo. Lahat na nangyayari, saksi ang Diyos. Pero Diyos lang bang saksi sa pag-aasawa ni Ruth at saka ni Boaz? Biblia lang sabi, ang matatanda at ang buong bayan ay saksi. So yun makikita natin. Ang pag-aasawa ay merong private agreement and a public display of the covenant. A public vow. Kailan siya naging mag-asawa? Not after the wedding ceremony. Not after the civil wedding. Not after the tribal custom. Hindi. Kailan? When they had made their vow before witnesses. Doon sila pinagsama ng Diyos. Yung po lahat na nagkakasal, alam natin yan. Ito pa ang isang bagay na malaking nakapagtataka. Kung ang dalawang tao ay nag-usap at mag-asawa na sila, at pagkatapos sila ay magkasundo magkaroon ng isang wedding ceremony, karapatan nila yun. Sasabihin ngayon ng officiating minister, kung ano man yun, judge, mayor, a preacher, do you accept this man as your husband? Sasabihin naman sa lalaki, do you accept this woman as your wife? Ba't mo pa tatanungin nyo? Nag-usap na sila. Tinanggap na nga nila ng isa't isa. Hindi ba kasi nungalingan yun? Makikita po natin, hindi gayon. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Wala tayong mababasang ganoon na nag-usap na kayo, mag-asawa na kayo. Living together without the benefit of marriage is fornication. That's simple as that. Pag hindi kayo mag-asawa at nagsasama kayo bilang mag-asawa, you are living in fornication. Kahit ano pang sabihin, walang may papakita sa Biblia. Paano mo nasabing mag-asawa sila? Hindi sinasabi ng Diyos yun. Sabi ng Panginoon, ang kinakasama mo, hindi mo asawa. Yan ang ating Panginoon. Siya mismo nagsabi, kung nagsasama lang kayo, hindi kayo mag-asawa. Kaya nagmamahalan kayo, hindi kayo nagmamahalan. Nagsasama lang kayo, hindi kayo mag-asawa. Kailan kayo pagsasama ng Diyos? When you've made your covenant in front of witnesses. Kung mayroong gobyerno, kailangan tayong pasakop sa gobyerno. Yung proseso ng pag-aasawa.
Sumunod tayo dahil yun ang sinasabi ng Diyos. Sa Romans chapter 13. Pero ang Diyos pa rin magugunay sa iyo, hindi ang gobyerno. Kahit po sa proseso ng gobyerno, mayroong public display of covenant. Kaya nga pag during that ceremony, pagka sila nag-usap, nagsabi ng tinatanggap ko siya bilang asawa, tinatanggap ko siya bilang mag-asawa, pinagsama na sila ng Diyos. So pagkatapos ng ceremony, mag-honeymoon na yan. Hindi na pakikipidyo, di ba? Kahit di pa na-register yung kailang wedding, marriage license, o marriage contract, they already married. Hindi mag-asawa na sa harapan ng Diyos. The same process applies pag kayo maghihiwalay. Kung mayroong divorce law, you have to go under the divorce law para kayo magkaroon ng witnesses na kayo naghiwalay na rin sa kung siya nagkasal ng pakikipid. So yun po, kasimple lang po niyan. Living together without the benefit of marriage is fornication. Sabi ng Panginoon. In John chapter 4, di ba? So, kailangan po natin tiyakin kasi. Pagkakasi tayo nagkasalan ng pakikipid, hindi tayo magmamana ka rin. Di ba tinalagay natin ang ating sunod sa isang mapangalan na sitwasyon? Bakit hindi natin tiyakin kung anong sinasabi ng Diyos kung kailan kayo naging mag-asawa? Di ba? That's very important. Because fornication is sin. Kahit ano pang sabihin, kahit sino pang magsabi, pag namamahalan kayo kanya, magkasundo kayo, kayong dalawa sa harapan ng Diyos. Paano kung hindi kayo naniniwala sa Diyos? Paano yung mga Hapon, hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos? Paano yung mga Chinese na naniniwala si Buddha ang Diyos nila? Paano yung mga Hindu na hindi naniniwala sa tunay na Diyos? So hindi sila pwede mag-asawa. Paano sila magkakasundo sa harapan ng Diyos na hindi na kilala? Come on. Pero kinikilala ng Diyos ang lahat ng mag-asawa sa buong mundo. Kaya naniniwala sila sa Diyos o hindi. So what makes that relationship is the covenant. Lahat ng pag-aasawa sa buong mundo, ganoon. They have a public display of covenant. Tingnan nyo. Make a research. Ganoon lahat. Walang lipunan na tumatanggap na magkasundo lang kayo sa harapan ng Diyos mag-asawa na. Wala. Katribo, walang gano'n. Wala pa akong nakita. Bakit gano'n? Bakit pare-pareho? Palagay niyo. Because there's a common source. Na-pollute lang yan dahil sa pagdating ng panahon. There's a common source. It points to a common source na kung paano ginagawa ang pag-aasawa. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga ito. For more details, pwede kayong magbalik sa October 1 and 2 na ating pag-aaral kung kailan pinagsasama ng Diyos ang isang lalaki at babae bilang mag-asawa. Pero sa pagkakataon na ito, ang ating paksa ay fornication. May na po mga pamati po as usual. Wala ata mga masyadong tanong din ngayon. Puro mga mga pagbati. Binabati ko rin kayo mga kapatid na magandang gabi. Lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig. Mayroon pong tanong dito. May kaisipan po na yung mga wedding ceremony sa Biblia ay naayon sa custom ng Israel kaya hindi to binding when it comes to God's marriage law. Kailan po masasabing custom ng isang bagay, kailan po ito God's law? Ano ba namang klaseng kaisipan yan? Yung bang ginawa nila, anong ginawa ni Boaz at ni Ruth? Yung ba'y custom o kung siya ng Diyos? Kung siya ng Diyos yun. Ginagawa, yun ay kautos ng Diyos. Yung ginawa ni Boaz na niredeem niya, di ba? Niredeem niya si Malo. Kaya kinuha niya si Ruth bilang asawa niya. Lahat ng mga bagay na karapatan ng mga anak ni Naomi, binayaran ni Boaz. Kasama na si Ruth. Yung ba'y ginawa, yung pag-aasawa ni Ruth at saka ni Boaz, ay ginawa silang dalawa lang o may mga saksi? Yun ay kautos ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin custom yun. Dito po doon sa panahon ni Rachel at saka ni Jacob, di ba custom yun?
Tinanggap sila ng Diyos bilang mag-asawa. Anong tawag kay Rachel? Di ba asawa ni Jacob? Anong tawag kay Leah? Hindi ba asawa ni Jacob? Pero ginawa nila, sabihin natin custom. Okay, for the sake of argument, custom nga mo. Tinanggap pa sila ng Diyos bilang mag-asawa. Oh, custom, law. Ang importante nito yung yung covenant. Di ba? Ngayon, hindi po pwede ang isang bagay kung ito'y lumalabag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa po, yung kausan ng mga Muslim na pwede ka mag-asawa ng apat, that's against the law of God. Dito po sa 1 Corinthians chapter 7, may ilan po ang sunod na tanong dyan eh. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2, polygamy is outlawed in the New Testament. Nevertheless, because of sexual immorality or fornication, let each man, ito po ang kahinaan ng New King James, yung fornication ay isinasala sexual immorality. Pwede rin. Let each man have his own wife. Ilan? One. And let each woman have her own husband. Ilan? One. So, hindi pwede marami. Di ba? Kaya mali po yun. Yung mga Muslim, hindi naman po sumusunod sa Biblia yan. Di ba? Ang sinusunod nila yung Old Testament. May nilisin ng Diyos. Ngayon, pero commonality pa rin na ang normal talaga isang asawa. Tingnan si Isaac, isa lang ang asawa niya. Mayroon pa rin gano'n, kahit na pinapayagan sa Old Testament yun. Hindi yan ang batas ng Diyos. Pero yung pag-aasawa, batas ng Diyos. Yan ay privilege binigay ng Diyos. Di ba? Tanong pa. Paano po yung nagpirmahan lang pero ang witness ay yung nasa City Hall po, walang ceremony nangyari? Actually, kahit gano'n, meron pa rin witness yun. Yung civil wedding is a ceremony. Ang ibig sabihin po ng ceremony, ito isang bagay na ginagawa ng mga tao para para bagang sa isang malagang bagay. Halimbawa, Independence Day, there's a Independence ceremony doon sa Luneta para patunayan na pinalalaya na tayo ng pamahalahan ng US at tayo naging malaya. Noon nilagay nila inalis nila yung bandila ng United States at nilagay yung bandila ng Pilipinas, that is, we are independent. That's a ceremony. Was that binding? Yes, it was binding. A wedding, civil wedding, is a ceremony. That's a ceremony. Tingnan po natin ang definition ng ceremony po. Hanapin ko dito sa Google. Yun lang maganda sa kasalukuyan nating technology. Kahit tayo nag-uusap ngayon, pwede tayo maghanap ng kahulugan. Ano po? O tingnan ninyo. A formal religious or public occasion, typically one celebrating a particular event or anniversary. The ritual observances and procedures performed at grand and formal occasions. So, ito yung ginagawa natin para maipakita natin isang mahalagang bagay. Yun, ganun din po yung pag-aasawa. That's a very important event. Common sense tells us na pag ikay bibili ng bahay o ng property, there should be a title, di ba? And there are witnesses. Nagbubuli po ng lupain si Abraham sa mga Hittites. Di ba meron silang saksi ng pagbibili ng lupain? Ngayon, tapos ang pag-aasawa, di mo mahalagang bagay yan, mas mahalaga pa yung sa property. Tapos ngayon, walang saksi. Papayag ka ba doon sa bibili ka ng property na walang katibayan? Hindi. Bakit ka papayag magpakasal na walang katibayan o walang saksi? Yung pong marriage contract is the evidence of a covenant. O papel nga lang yun. Papel lang yun. Kahit mawala pa yun. Pwede. But yung binding doon ay yung vow before witnesses. Ano.
Teka, dumadami na. May nahuli tayo. Kung ang asawang lalaki na pumapato sa mga bayarang babae sa harapan po ng Diyos, kailan ng kasal nila at hindi pa nagkasala ang asawang babae, nakisama pa sa hindi ba nagkakasala ang asawang babae na nakisama pa sa asawang lalaki? Hindi. Hindi automatic yun. Hindi ibig sabihin na ang asawa ay nagkasala sinag-asawa ng nagsumiping sa ibang mga babae, automatic na kailangan asawa niya, kasal nila. Hindi Kailangan magkaroon sila kailangan ihiwalay niya. Kailangan ihiwalay ng babae ang asawa niya bago magkaroon ng karapatan yung babae yun na siya mag-asawa ng iba. Hindi automatic yun. Pwede mo siya patawarin. Pero nagkasala siya sa harapan ng Diyos. Kasi titignan niyo, mga kapatid, doon sa Matthew 8:19, merong divorce eh. Kailangan mo siyang hiwalayin para matanggal mo siya sa bilang asawa mo. Basahin natin. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. And whoever marries her who is divorced commits adultery. So, pwede mo hiwalay ng asawa mo kung nagkasala siya ng pakikipid. Pero kailangan mo siyang hiwalayin. Hindi automatic na nakalan. Kung basta nagkasala ng pakikipid. Kailangan yung pinagkasalahan ay hiwalayin niya yung nagkasala. Rupert, kung di pa mahalaga wedding ceremony, nagkakasala po ba yung nagkakasal? Hindi po ba nila napapantayan ng Diyos kapag sinasabi ngayon na pronounce man and wife? Kung pinagsama na sila ng Diyos nung nagkasundo sila. Pero precisely. Kung pinagsama na kayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang pribadong kasunduan sa harapan ng Diyos, bakit pa kayo magpapakasal? Magsama na kayo. Tinanggap mo na nga eh. Ano pa tatanggapin mo? Kung sa wedding ceremony, sasabi, tinataka mo ba ito? Tinanggap mo na nga eh. Kung totoo yung nag-usap kayo, magkasama kayo. Di ba? Useless na yung wedding ceremony na yun. Yun ang hindi required. Kung totoo mo na, kaya nga sinasabi ng iba, hindi required ang wedding ceremony. Dahil naniniwala sila na pag nag-usap yung dalawang tao, lalaki at babae, sila pa na, magkasama na sila. So, by logic, hindi na nga required yung wedding ceremony. Pero yung required, tandaan natin, liwanagin ko, yung required ay yung covenant of marriage. Nangyayari yun in a tribal way, in a civil wedding, o any ceremony na nagkakaroon silang sumpaan na sila magiging mag-asawa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Di ba? Rafael Ortiz, yung ba mga may bisyo at nambababog ng asawa, marami bang hiwalayin pero hindi mag-aasawa babae, totoo na lang babae pag-aasikaw sa mga anak. Actually, kahit po yun ay hindi pa nahihintulutan ng Diyos yun eh. Kasi ikaw ang pumili nun eh. Dapat magtsaga ka, ikaw pumili nun eh. Wala kang pwedeng sisi kundi sarili mo. Eh, kung hindi mo na matiis, sabi sa 1 Corinthians chapter 7, pwede mo siyang hiwalayin, pero ang gagawin mo lang, huwag kang mag-asawa. O kaya makipagkasundo ka sa kanya. Ang digyan lang, nahiwalay mo yan, baka ikaw matukso. At saka yung sama mo na yun, matutukso na mag-asawa ng iba. Pwede mo siyang hiwalay, kaya lang, hindi ka pwede mag-asawa, at makipagkasundo ka lang sa kanya. Yun lang ang choices mo. Dito sa 1 Corinthians chapter 7, hindi ito utos ng Diyos. Ito yung pagkakataon kung ikay makulit o kung pagkakataon mo na ganyan. Hindi mo na siyang matiis dahil binubugbog ka. Ito ang makikita natin. Sayin po natin, ano po? Ito. Ito po sa 1 Corinthians chapter 7, 10 to 11. Now to the married I command, yet not I, but the Lord, a wife is not to depart from her husband,
But even if she does depart, so ibig sabihin, dapat huwag kang humiwalay. Pero kung kayo humiwalay, hindi sinasabing kayo humiwalay. Hindi inutos ng Panginoon, humiwalay ka, bawal nga yun eh. Pero kung pinilit mong hiwalay, yung sinasabi sa verse 11, but even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. So yun lang choice mo. Kung talagang hindi ko na matiis yung tao yan. Ano, iwalayin ko na yan. Oh. Kung makulit ka doon, tandaan mo, hindi utos ng Diyos, niwalayin mo ang asawa mo. Hindi ka pwede mag-asama. At pwede ka lamang makipagkasundo muli sa iyong asawa. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Civil wedding are considered lawful and acknowledged in our government. That is lawful and acceptable to God. Tama po, yes. Ano ang nilalabag ng civil wedding sa kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, pagka dalawang tao ay nagkasundong maging mag-asawa, sa harapan ng mga saksi, sa harapan ng Diyos. Di ba ganyan ang ginagawa, no? Hindi ang gobyerno nagugunay sa inyo. Kahit sabihin pa ng gobyerno, kaya pinagsasama ko kayo kaya. Pero in effect, ang Diyos ang nagugunay sa inyo. So, walang masama doon. Sabi pa rin, mas maganda raw po ang live-in na nagkakasundo bago magpakasal kaysa sa kinasal na antok sa hiwalayan. Bakit lahat po ba na nag-aasawa naghihiwalay? Meron bang guarantee na pag kayo nag-live-in bago kayo magpakasal, hindi kayo maghihiwalay? Wala namang guarantee yan. Sabihin, depende lang sa mag-asawa yan. Hindi kayo nag-aasawa, hindi para maghiwalay. Kayo nag-aasawa para hanggang sa kamatayan, di ba? So pag nag-asawa ka, walang inisip na ihiwalay mo sa asawa mo. Hindi totoo yan. Hindi po totoo yung pag nagbibin kayo, mas mahirap kayo maghiwalay. Hindi po totoo yan. Nagkakasala po ba yung mga nagpapakasal kahit nagpakasala sila sa pinagsama ng Diyos na lalaki babae sa pamagitan ng pagsusumpa privately? Yung pong tanong na yan is based on the wrong premise. Dahil walang pinagsasama privately ang Diyos. So walang pinagsasama privately ang Diyos. Kailan kayo pinagsama ng Diyos? When you make your vow before witnesses. So ganito ang nangyayari dyan. Kaya pinaniniwalaan pa ng isang lalaki sa babae, pag sila nag-usap sa harapan ng Diyos, ay magkasal na sila. Hindi pa rin sila magkasama noon. Pero pag nagpakasal sila, at doon sila magpapalitan ng doon nila gagawin yung kailang tipa, nagpapalitan sila ng sumpa na sila magiging mag-asawa, doon sila pinagsama ng Diyos. Kaya nga, ipipilit mo na nagkasundo ay mag-asawa na kayo. Tapos, magpapakasal pa rin kayo. Wala magkwenta yung sinasabi mong nag-uusap na, kasal na kayo. Dahil hindi naman totoo yun. Kailan kayo pinagsama ng Diyos pagka kayo ay nagpakasal, na kayo ay nagkaroon ng vow before witnesses and before God. Di ba? Nagkakasala ba sila? Baka nagkakasala sila doon sa kaisipan na pag nagsama sila, nag-usap sila, magkapag-asawa na sila. May naging kaso ng nag-abroad ang lalaki at wala lang komunikasyon na sa asasuloy pa sa alos 20 years. Nag-asawa ang babae, dumating ang araw, buhay ang lalaki, nagkasala may babae. Oo. Kung dumating ang panahon na yung babae yun, nalaman niya, na buhay ang asawa niya, bumalik siya doon sa asawa niya, yung talagang asawa. Iwanan niya yung lalaki, kasalukuyan niya kinakasama. May buhay pa yung asawa mo eh. Kaya yung pong walang communication, ano ibig sabihin nun? Kaya siguro wala kang komunikasyon dahil ikaw mismo, hindi ka na nakikipag-communicate sa asawa mo. Hindi ba maraming ibig sabihin yung walang komunikasyon kasi. May mga pelikula na napapanood natin. Nagkaroon ng nasa barko yung lalaki, nagkaroon ng shipwreck, napunta sa malayong isla. Ang ngala ng babae, patay na. So nag-asawa siya. Ngayon, bumalik kayo yung lalaki sa asawa niya at nakita niya may kasama ng iba. Sino ang asawa ng babaeng yun?
yung tunay niyang asawa. Kailangan niya hiwalayin yung kinakasama niya. Buhay pa yung asawa niya. Maaaring papayagan ka ng batas ng tao dahil ata ang alam ko for years or something, pag wala ng komunikasyon, pwede mo lang hiwalayin at pwede ka mag-asawa ng iba. Or in the legal assumption na patay na siya. Sarapan ng batas yun ng tao, pero sa batas ng Diyos, hindi, buhay pa yung asawa mo. Mahirap yung sitwasyon na yan, di ba? Kaya tiyakin mo, patay na nga talaga siya. Maganda po kasi give details of what our lawful. Yeah, doon po balik po kayo doon sa October 1 and 2. Doon po yung, pwede na yung balikan yun, Brad. Nasa sa Facebook page ko po yun. Doon po nakita natin, in-explain natin mabuti kung kayo na pinagsasama ng Diyos, ang mag-asawa. Sa alaman ng Eden, si Adam at Eva po ay kinasal sila ng Diyos. Wala naman ibang magkakasal sa kanila kundi ang Diyos, di ba? Binigay ng Diyos si Eva kay Adam bilang asawa niya. Pero, yung nangyari kay Adam at kay Eva, yan ay exception to the rule. Bakit? Yan ang talagang pag-aasawa na walang saksi kundi ang Diyos. Dahil wala na ibang mga tao doon. Silang dalawa pala ang tao nun eh. Lahat ng nangyari kay Adam at kay Eva, oral exception, hindi sila ipinanganak. Malaki na sila, kaagad. Hindi katulad natin. Wala sila magulang. So ngayon, paano iiwan ni Adam at Eva ang mga magulang niya? Wala man sila magulang. So Genesis chapter 2, hindi yan nasimula. Yan ang magiging palutuntunan ng mga susunod na mga tao sa kailang pag-aasawa. Hindi si Adam at saka si Eva, wala naman sila magulang. Basahin natin sa Genesis 2:24. Sabi dito, this is not, and sa verse 23, and Adam said, this is now the bone of my bones and flesh of my flesh. He shall be called the woman because she was taken out of man. Sinabi yung mag-asawa, nag-shipping sila eh. Genesis chapter 4, basahin ninyo. Now Adam knew his wife, knew Eve, his wife. So ano niya si Eva? Asawa. Hindi ang Diyos ang nagsama sa kanila. Okay, sa verse 24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Paano susundin niya Adam at Eva yun? Wala naman sila magulang. So itong 24, ito yung mga taong katapos ni Adam at saka ni Eva. Sa kanila magiging mga anak. May mga magulang yun. Actually, yung nag-asawaan, yung mga anak nila, sigurado eh. So iniwan nila si Adam at saka si Eva. Eventually, habang lumadami yung tao, nagkakaroon ng dalawang pares ng mga magulang. So hanggat hindi nagagawa ang covenant between man and woman in front of witnesses, ay nagpo-fornicate sila. Dalawa sa harap ng yes. Hindi sila mag-asawa. Lari kalamay, ang nagpapakasal ng dalawang beses, una sa siwid, pangalawang simbahan, nalimba sa dalawang kasalang pinagsama ni sila ng Diyos. Ang una ba ay pangalawa una. Di ba doon una sila nagsumpaan? Kahit po sa civil wedding, mayroong requirement na witnesses yun. So may witness doon. So it's still a public ceremony. So, yung una, nagsumpaan na kayo dun eh. Sasabihin niya, actually, kung tutusin, pagka nagpakasya lang kayo sa gobyerno, civil, tinanggap na ng Diyos kasi nagsumpaan na kayo doon eh. Sa harapan ng mga saksi. Kahit hindi na kayo magpakasal sa wedding ceremony. Ang pwedeng gawin dyan, dahil yung mga preacher na, minsan meron silang license to solemnize marriage, doon na lang. Misanon na lang yun. Actually, wala naman pong tinatawag na church wedding. Wala naman ganun eh. Hindi naman trabaho ng iglesia yun. So pagka civil wedding kayo, gusto pa rin niya magpakasal, wala kayo. Pero doon sa unang
pagsusumpaan pa lang ninyo sa harapan ng saksi, pinagsama na lang kayo ng Diyos. Kailan ba kayo mag-honeymoon? Pagkatapos ng pangalawang kasal niyo o yung unang kasal niyo? Kung meron nag-civil man kayo, kung church wedding man, kung anong tawag dyan, kailan ba kayo mag-honeymoon? Di ba civil wedding, honeymoon na yan? Sasama na kayo bilang mag-asama. Genesis, panahon ng pagpaparami, kaya magkapatid, pwede mag-asawa, ang mga magulang ba, ang magbawag sa kanila, halimbawa po kayo, no? O wala namang iba eh. Yun ang panahon na walang gobyerno. So mga ang saksi dyan, sila rin. Mga magulang niya. Si Adam at saka si Eva. Eh, sino magbabasbas kundi yung mga magulang niya. Di ba? Kailan po masasabi ng pagsasama ng man and woman ay live-in at legal sa Diyos? Live-in pag nagsasama lang kayo. Kaya nga ibig sabihin, live-in eh. Nagsasama. Bakit mo sasabihin live-in kasal? Living together is not marriage. Kung living together is marriage, dapat tayong tinawag na living together na lang. Hindi. Pagka kayo nagsumpaan sa harap ng Diyos, sa harap ng mga saksi, doon pala kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Babalik lang tayo doon. Ang pag-uusap rito kung ano ibig sabihin ng covenant. Paano nangyari yung covenant na yon? Di ba pwede mo tignan yung pangyayari ng pag-aasawa sa Biblia? Kung paano ginawa yung covenant na yon. Wala na tanong. Ayaw natin magkapit. Kaya kailangan sigurado tayo na yung kung lalaki o babae ay magsasama ay sapagkat sila mag-asawa. Hindi lang sila nagsasama lang. Nakakatakot yun. Ayaw ko rin mangyari sa mga anak ko yun. Basta magsasama lang sila, hindi papayag doon. That is not marriage. That's living together. That's cohabitation, not marriage. Cohabitation is not equal to marriage. Although sa pag-aasawa, kung magsasama kayo, oo, totoo yun. Pero kailan kayo magsasama? Pagkatapos kayo mag-asawa. Hindi bago kayo maging mag-asawa. Yung living together, nauna na yung tawag doon. Nauna na yung kariton sa kabayo. Hindi gano'n. Mauna yung kabayo sa kariton. Baligtad yun. Magsama na kayo bago kayo maging mag-asawa. Hindi. Mag-asawa muna kayo bago kayo magsama. Yun ang totoo. So, wala na po tayong tanong. Ito ang ating awitin. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are men now serve him, against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the
King of glory shall reign eternally. Alam po nyo kasi, ang pag-aasawa, universal po yan. Di ba? Universal yan. So, sa iba't ibang lugar, iba-ibang paraan yan. Universal yan eh. Iba-iba yung paraan ng iba't ibang lugar. Definitely. Ang common denominator ng lahat ng mga ginagawa nila sa iba't ibang paraan ay they have a covenant of marriage before witnesses. That's the common denominator. Lahat ng mga ginagawa ganon. Paano po pag magpakasal ang couple na sinabi na hindi nagkakasala kahit di sila magpakasal kung sa kaisip nila ay wala pa namang magkakasala. Kahit ano po nasa isip mo. Kahit ano po nasa isip mo. Walang kwenta yung sarapan ng Diyos. Kailangan gawin natin ang kalooban ng Diyos. Walang pakialaman Diyos kung anong iniisip mo. Ang dapat, sundin mo kung anong sinasabi ng Diyos. Yung hindi, kahit masabihin mong halimbawa, yung mga Baptist, naniniwala sila, salvation by faith only. So, yung isip nila, ligtas na sila. Kahit iniisip nila, ligtas na sila, hindi pa rin sila ligtas sa harapan ng Diyos. Hindi mahalaga kung ano yung iniisip nila. Ang mahalaga kung anong katotohanan. Ano po, ako rin po nag-enjoy sa mga tanong. Pero, one thing is sure, living together alone is not marriage. That's fornication. Galit kayo kung gano'n sitwasyon nyo, kung mayroon sitwasyon na gano'n, ayaw nilang baguhin, that's up to them. Haharapin nila yun sa judgment seat ni Kristo. So wala lang po tayong mga tanungan. So ito po yung pag-aaral lang. Ano po? It's just a matter of issue. Kung anong sinasabi ng Biblia sa fornication. Ano po? Pag nagtuturo tayo ng anumang bagay, it doesn't necessarily mean na ito yung isang bagay na umaatake tayo sa hindi naman. We are just preaching what is truth. Yung problema yun. May karapatan tayong pangarap kung anong inisip natin at napatunayan natin totoo. Unless we are proven otherwise na tinuturo natin yung ano. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Abang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa yung pinahayag na katotohanan sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Yun po magiging matayan ng aming pagsusuri at ang pagpapaniwala kung ano totoo hindi. Hindi po ang aming sariling kaisipan, kung aming personal na opinion. Hindi kung anong sinasabi ng inyong banal na kasulatan. Bigyan po niyo sana kami ng espiritu ng kapumabaan at naway maging maliwanag po sa amin sa pag-aaral namin kung anong katotohanan at kung ano ang hindi katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lamang papalaya po sa amin ng Diyos. Sana bigyan niyo kami ng malinis na puso at bukas na kaisipan habang pinag-aaralan po namin ng iyong salita. Patawarin niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakamali at pagkakasala. Alisin niyo sa amin ang espiritu ng kataasan at kasinungalingan, kundi ang espiritu ng kapakababaan at katotohanan. Pinapadalayan po namin, Ama, ang isang kapatid na nasa malubhang kalagayan, karamdaman. Sana bigyan siya ng katatagan ng kanyang kaisipan at karanampalataya kung pambalampasan niya ang mga bagay na ito. Dinadalayan ng isang kapatid na sa araw na ito po ay nagkaroon ng biopsy. Sana po ay maging maganda ang bunga ng biopsy na yun. Dinadalayan po natin lahat ng mga kapatid na may karamdaman sa buong mundo. Ano po? Dinadalayan namin sana magkaroon ng kalunasan ng mga kapatid na sa gitna ng kapigatihan. Yung iba po ay nasa dahil po ng kalikasan o yung iba ay dahil sa pandemyang ito. Sana po ay inalalangin namin na sana magkaroon ng katiwasayan ng sitwasyon, pero ang mahalaga po sa amin sana ay manatili kami at maging matatag at pagmakilos at laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yaman na lang namin na dito walang kabulan sa inyong harapan ng Diyos. Ingatan po niyo kami sa bawat sandali at sana po maligtas kami sa pandemyang ito. Pero higit sa lahat, O Diyos, kami maging tapat hanggang sa namin kamatayan upang magkaroon kayo punto ng buhay sa pagdating po ng aming Panginoon.
ang mga bagay na tayo may hiningi, takin pa sa Kristo ng Panginoon, ay yung bugto ng anak at aming tagapagligtas. Amen. Wala lang pong tanong, bukas naman. Sabi ko nga po, kung meron kayong mga request na topic, ano lang po, i-message lang po rin nyo at atin pong pagsisikapan ng pag-aral. Tayo po ay mag-ingat, stay safe, dahil hindi pa tapos ang pandemya. Stay safe.